Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po. Sa lahat ng mga nakakapakinig ngayong araw na ito, naniniwala po ako na nasan man po tayong lugar, nandito man tayo sa ating lugar ngayon, on-site, online, naniniwala po ako na kaya po tayong abutin ng ating Panginoon. Salamat sa nagdaang conference natin at salamat na rin dun sa ganong klaseng platform. Dahil di na tayo nahihirapan, marami tayong nakasama. Of course, dito sa Pilipinas, sa Asia, pati sa ibang bansa na mga kasama natin. Talagang very, sabi ko nga, life-changing, mind-blowing, and heart-pursing yung ating pong mga ginawa nung mga nakaraan, 2 sessions. And may special session pa po ako para sa mga pastors po natin dito sa Amazing Hope this month pa po. So praise the Lord, maganda pong ginawa ng Panginoon. At na ilatag din natin kahit paano, ano yung gagawin natin, lalakad lang tayo sa purpose natin. Sinabi ko nga, tayo ay nandirito to fulfill our purpose. May dahilan, sinabi ko, ikaw ay nagkakamali pero hindi ka isang pagkakamali. Pwede nating sabihin na ikaw ay resulta ng isang pagkakamali pero hindi nagkamali si Lord na nag-exist ka sa mundong ito. Ano man ang pinagdadaanan mo, may purpose ang Panginoon kung bakit ka nag-exist. Hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo ma-fulfill yung assignment na yon na ibinigay sa iyo ng Panginoon dito. Kaya nga napaka-importante nitong purpose na ito, yung reason for existence natin, bakit ka nag-exist sa mundong ito, ano ang gusto ng Panginoon. Pag nalaman mo yon, yun ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng sense of fulfillment. So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Once again, magandang umaga, magandang araw po sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao, batiin naman natin ng nakaka-bless na good morning? Yung pag-greet mo pa lang sa kanya, nabibless na siya, parang kumain na siya ng lunch at dinner. Hallelujah. So praise God. Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 4th and final installment ng ating series I Owe You One. Sinabi natin that sometimes the only way to truly appreciate a favor is by returning it. The only way to truly appreciate a favor is by returning it. Maraming mga tao gustong dumami yung mga mabubuting tao, kaya lang wala naman siyang ginagawa para ma-appreciate yun at lalong dumami. Kaya nga may mga kapamaraanan tayo, paano natin ginagawa ito, paano mo na i-encourage ang iyong kapwa, lalo na yung mga taong naging mabuti sa atin. Sa masama nga, inutusan din tayo maging mabuti, di lalo sa mga mabubuting tao. So napaka-importante po niyan. At alam niyo po, 4th and final installment ito, kaya lang meron pa po tayong series break next week. Napakaganda nung ating series break next Sunday. Ang title nito is Before You Say I Do. Ibig sabihin nito, bago ka mag-I do sa isang negosyo, sa isang transaksyon, sa isang tao, sa anumang mga bagay, ano dapat ang ikinukonsider mo? Ikaw ba ay gumagawa muna, saka ka mag-isip, o mag-isip ka muna bago ka gumawa? Ano po ba yung ginagawa natin dito? Mapag-aaralan natin dito yung procrastination. Malaking kabaliktaran. Sinabi ko nga, the evil sibling of procrastination. Dito po makukuha natin, bibigyan tayo ni Lord ng wisdom para nang sa gayon nalilesen yung damage na pwedeng mangyari sa ating buhay dulot ng mga maling desisyon sa buhay. I want you to bring your friends, your families, kahit sino pa, kahit any pa, dalhin mo ito next week. Naniniwala po ako we will end this month with a bang. But today, hayaan nyo po na i-end natin itong month na ito with a fire. Naniniwala po ako na tayo ay i-end natin itong series pala na ito. With a fire, naniniwala po ako na tayo po ay tuturuan ng Panginoon at higit sa lahat tayo po ay tutulungan ng Panginoon para patuloy tayong maging effective sa ating buhay para sa kanyang kaluwalhatian. So let's get started. Dr. John Maxwell once said that everything rises and falls on leadership. Everything rises and falls on leadership. Naniniwala naman po tayo na may part ang iba na tao, may part ang constituent, may part yung member, may part yung follower. But in 25 years ng aking pong paglilingkod sa Panginoon bilang isang leader, na pagtanto-tanto ko at naobserbahan ko na malaki talaga ang kinalaman ng leader kung ano ang kahihinatnan ng isang organisasyon, kung ano ang kahihinatnan ng isang bansa. Everything rises and falls on leadership. Kahit nasabihin na natin, hindi, si Lord lang yan talaga. Naniniwala nga tayo si Lord kaya nga lang si Lord gumagamit siya ng leader.
Kahit na sa isang simbahan, sabihin mong si Lord, pag yan sumemplang yan, baka kalahati o 100% sisemplang din. Kahit na sa isang bansa, kahit na sa isang lugar, kahit na sa isang barangay, good morning po pala sa bawat isa na nandirito ngayon na mga taga-barangay natin at sa mga kalapit na barangay natin dito. Mamaya ipapanalangin po natin sila. From SK Chairman po, yung mga kagawad natin, pati sa mga kagawad natin na tatakbong kapitan, ipapanalangin po natin ito. Naniniwala po ako na malaki ang kinalaman ng mga taong ito na gagamitin ng Panginoon para sa pag-unlad ng ating bansa, para sa pag-unlad ng ating bayan, at para sa kaiaayos ng ating lugar. Because everything rises and falls on leadership. Sabihin nga po natin, leadership. Kahit nga sa tahanan, di ba? Kapag ito ay naging maayos o hindi naging maayos, malaki ang kinalaman sa patutunguhan, sa direksyon ng isang tahanan. Depende sa nagiging leader nito. Kaya mapalad ang taong may leader. Huwag mong kinaiinisan na may leader ka. Mapalad ang leader at mapalad ang church na may mahusay na leader. Alam niyo po ba mga kapatid, na malaki ang kinalaman ng isang leader sa magiging destinasyon ng mga sumusunod sa kanya. Sabi ng Panginoong Kristo, ang isang bulag, kapag nilid mo, kapag sumunod ka sa isang bulag, sama kayong mahuhulog sa hukay. Napansin mo? Malaki ang kinalaman ng sinusundan mo sa magiging destinasyon mo o magiging kalalagyan mo sa buhay. Pag sumunod ka sa bulag, yari na, hulog kayong dalawa. So napaka-crucial ng leadership pagdating sa bansa, pagdating sa isang organisasyon, lalo na pagdating sa isang simbahan. Kaya nga mapalad ang isang tao na may leader. Mapalad ang isang church na may mahusay na leader. At dito po mga kapatid, alam niyo po, mapapansin lang natin, kaya lang ang isang leader ay, ang leadership ay may crucial na ingredients. Para po itong isang putahe. Para siyang isang pagkain. Nagiging masarap ito depende sa mga ingredients na inilalagay mo. Minsan may kulang man, pero yung mga major ingredients na magpapasarap nito, napaka-importante po nun. Mahirap naman kakain ka ng sinigang, wala man lang ka asim-asim. Kaya lang, depende dun sa pampaasim na ilalagay mo, kung magiging mas masarap siya o magiging healthy siya. Kaya nga po, napaka-importante nitong mga ingredients na ito para sa isang maayos na leadership. Crucial siya. Again, everything rises and falls on leadership. So I want you to open your Bible with me in Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews chapter 13, verse 17. By the way, bago po natin basahin ito, tayo din po ay nasa buwan na ito ng October na isineselebrate natin yung Pastor's Appreciation Month. Napaka-importante at mayroon din nito. Sinabi ko nga po, kung gusto mong mabilis na may stress, kung gusto mong mabilis na tumaas ang iyong BP, kung gusto mong mabilis na mawala, magtrabaho ka ng may kinalaman sa tao. At isa po, ang pagpapastor, para mapadali buhay ng isang tao. Sinabi po yan ng mga pag-aaral. Kapag hindi ka rin ready, sa paglilingkod mo sa isang bayan, sa isang lugar, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Kaya nga may mga kapamaraanan, paano natin nababalansi ito. Hindi work-life balance. Dapat life-work balance. Malaki pinagkaiba nun. Hindi siya work-life balance. Kasi work-life balance, inuuna mo na naman puro work, nakalimutan mo yung buhay mo. Wala ka naman magiging trabaho pag wala ka naman buhay. Unahin mo yung buhay mo. Tapos mas susunod yung magandang trabaho mo. Kaya dapat life-work balance, not work-life balance. Ito, crucial ingredients ng leadership. Hebrews chapter 13, verse 17. Obey your leaders. Be willing to do what they say. They are responsible for your spiritual welfare. So they are always watching to protect you. Obey them, so that their work will give them joy, not grief. It won't help you to make it hard for them. Basahin lang po natin sa Tagalog. Hebreo 13:17, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan.
At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So now let's look at the 3 crucial ingredients of leadership. 3 crucial ingredients of leadership. Alam niyo po mga kapatid, marami po akong mga nakakausap na pastors ngayon, lalo na itong appreciation month, marami mga churches, marami mga grupo, they really don't know how to appreciate their leaders. So sabi ko, hindi ka ma-appreciate ng member mo, punta ka na lang dito, appreciate na lang kita dito sa office, kain na lang tayo. Di ka na nga ma-appreciate, di mo pa ma-appreciate yung sarili mo, yung ginagawa mo. Hindi naman masama yon. Yung tinatawag na self-appreciation doon sa ginawa mo. Yung natutuwa ka sa ginawa mo, kasi DNA ng Diyos yan eh. Pagtapos niyang gawin ng isang bagay, nung makita nyo, and when He saw it, it was good. Sinabi ng Panginoon, learn how to appreciate yung ginagawa mo. Pag hindi ka ma-appreciate ng ibang tao, ikaw man lang, makita mo yung value ng ginagawa mo para ma-boost man lang yung moral mo at magpatuloy. 3 crucial ingredients of leadership. So join me in our message today entitled, I Love My Leader. Sabihin nga po natin, I love my leader. Alam niyo po mga kapatid, ang ganitong uri ng statement ay hindi madali. At dito makikita natin, paano mo ba minamahal ang isang leader? Paano ka ba mamahalin ng mga tao? Parang sinabi ko nga, parang isang pagkain. Hindi porket hinandaan ka ng pagkain, mauubos mo o kakainin mo yung pagkain na yon. Depende sa sahog, depende sa lasa. At may sitwasyon na hindi mo pwedeng ipilit ito, hindi nga niya makain eh. Hindi nga lumalase sa kanya. At dito naman, makikita natin na minsan naman may pagkakataon na hindi mo kinakailangan na gustong-gusto mo yung lasa. May mga bagay na kailangan mong kainin kahit na ayaw mo. Sino po sa inyo recently ayaw mo naman yung iniinom mong gamot? Pero ininom mo. Hindi dahil sa gusto mo, kundi dahil sa kailangan mo. Kundi dahil sa kailangan mo. So dito mapapansin natin yung 3 crucial ingredients of leadership. Lahat po ng ready at excited na ngayong araw na ito. Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. Verse 17, respect your leaders and obey them. They watch over your lives on God's behalf. God will check to see if they have done their work well, so respect them. And then they will be happy as they serve God. Do not say bad things against them, because that will never help you. Unang ingredients, mga kapatid, crucial ingredients ng leadership. Number 1 is respect. Sabihin nga po natin, respect. Respeto lang, tol. Alam niyo po, itong word na ito, napaka-crucial nito sa panahon natin. Ramdam na ramdam ko po ito. Kitang-kita natin sa paligid natin yung respeto. Sabihin nga ulit natin, respeto. Respect your leaders and obey them. Respect means to follow, abide by, comply with, obey. Ang ibig sabihin nito, now, dalawang importanteng bagay when it comes to respect. Sinabi dito, respect your leaders and obey them. Nako, maniniwala ka kapatid, napaka-importante nito. Ano ba ang respeto? Saan ba nanggagaling ito? Paano ko ginagawa ito at paano gagawin ito sa akin? First, respect is learned. Respect is learned, not just earned. Ang akala ko dati, ang respeto ay ine-earn lamang. Ito rin pala ay natututuhan at ito ay itinuturo. Let me elaborate. Alam niyo po, may mga Christians na ganito ang paninindigan. Kay Lord lang ako susunod. Sabi ko, ano ibig mo sabihin yan? Kailangan makita mo siya. Baka magtatatakbo ka pag nakita mo si Lord. Yung iba nga, dati nga ako pupunta lang ng simbahan, ayoko pa kasi baka ako lumubog. At baka ako magunaw. Baka hindi mo magustuhan kapag nakita mo ng physical yon. O kaya kay Lord lang ako susunod. Naiintindihan ko naman po yon.
Kaya lang, una, tama naman po na kay Lord lang tayo susunod. Pero ang ibig sabihin ng kay Lord lang susunod, ibig sabihin kung ano yung sinabi ni Lord, gagawin natin. Sinabi ng kanyang salita, respect your leaders and obey them. Dahil sinabi ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa NIV, obey your leaders and submit to their authority. Submit to their authority. Alam niyo po yung word na submit ay nanggaling sa Greek word na hupiko. Etong hupiko na ito, it means to yield, be weak, to surrender. Alam niyo po mga kapatid, ang pagsunod ay hindi sinyalis ng kahinaan. Hindi ka sumusunod dahil mahina ka. Dahil pinipilit ka lang. Sumusunod ka dahil pinili mo na sumurrender. Dahil alam mo tama. Alam niyo po ito, ibig sabihin, to yield, be weak, to surrender. Alam mo po, hindi lahat ng laban, hindi lahat ng bagay sa mundo ay kinakailangan lagi mong ipinipilit ang gusto mo. Sinabi ko nga, alam mo, hindi naman tayo laging tama. Amen ba? Hindi naman tayo laging tama. Kaya nga, may pagkakataon dapat na marunong tayong mag-submit. Ibig sabihin, to surrender. To be weak. Kinakailangan minsan magpatalo ka para manalo ka eh. Alam niyo mo ibig sabihin nun? Pinili mo magpakumbaba, pinili mo pumaba. Minsan ikaw pa yung mananalo eh. Sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. Sinabi sa NIV, have confidence in your leaders and submit to their authority. Naglilid nga ito eh. Papunta siya sa isang direksyon, hindi naman bulag, na katulad ng sinabi ko. Pag bulag yan, sama ka dyan sa hukay, maniwala ka. Kaya maraming mga tao, napunta sa hukay, nalaglag, mali ng sinusundan. Pero ito na, nilagay ito ng Panginoon. Kasi nga mamaya may susunod ditong napaka-importanting ingredients. Importante muna na malaman natin na importante ang respeto. Dapat marunong tayong rumispeto sa mga namumuno sa atin. Ngayon, ang dali-daling munahin ng isang leader. Ang dali-daling i-assassinate. Character assassination. Ang dali, napansin mo? Dati, kahit na minsan masagwa ang ugali, basta nakatatanda sa'yo at leader mo, gagalang mo pa rin eh. Ngayon, nakakakita ako 6 years old, 7 years old. Kung bastusin niya yung leader ng isang bayan, leader ng kanilang lugar, kala mo naman, alam na lahat ng bagay. Batang-bata ka pa. Nakuha po natin mga kapatid, minsan nagkakamali agad ng puso eh. Maybe mali na yung nagiging kultura natin ngayon. Alam niyo po, sa totoo lang, ito naman, most of the time, ang respect kasi ay subjective. Ulitin ko ha, ang respect po kasi ay subjective. Alam niyo, ibig sabihin nun, kapag hindi mo type ang lakas o hina ng boses niya, pwedeng magbago ang respeto mo eh. Dahil subjective nga siya. Halimbawa, gusto ko mahina ang boses eh. Napipikon ako sa boses niya. Yung isa naman gusto, malakas naman yung boses. Pag malakas ang boses, napipikon siya. Ito namang isa, pag medyo mahina ang boses, naiinis naman siya. So ibig sabihin, kapag ganun yung boses ng isang leader, nasa sayo na yan ngayon. So kahit na naging mabuti yung leader, ayaw mo nga nung ganun tinig na, yung minsan parang paniki, minsan ganun lang. Nawala na agad yung respeto. Dahil doon. For example, kapag hindi mo gusto yung kulay ng damit niya o balat niya, ayaw ko na masyadong maputi na leader. Ayaw ko naman na masyadong maitim. Ramdam na ramdam niya, lalo sa ibang bansa. Nakadepende sa kulay yung gagawin mong pagsunod sa kanya. Gusto ko Nakuha po natin mga kapatid. Napaka-subjective niya. Kapag hindi mo gusto yung kulay ng damit, kapag hindi mo gusto yung kulay ng balat, pwedeng mag-iba ang pakikitungo mo. That's why respect is subjective. So, mga kapatid, dapat maintindihan natin that respect is learned. Hindi porket ganyan ang kulay, hindi porket ganyan ang tinig, hindi porket ganyan ang bansa. Hindi, norte kami. Mga taga-norte lang ang re-respetuhin natin. Yung mga taga-south, hindi. Ano yun? Kami naman mga taga-south, mga norte lang. Ang mga taga-south lang ang re-respetuhin namin, hindi mga taga-north. Napaka-subjective niya.
Kaya una mga kapatid, basic. Ito yung baseline ng respect. Respect is learned. Ito ay itinuturo. Ito ay dapat natututuhan. Whether trip mo siya o hindi, kailangan mong matutong mag-respect. Ulitin ko. Whether trip mo yung mukha niya, yung kulay niya, yung bigote niya, yung buhok niya. You need to respect that person. Tignan mo yung katabi mo. Hindi lahat ng bagay gusto mo sa kanya. Minsan nakairita ka no? Yung buhok lang, iritang-irita ka. Ano ba yan? Kulay green. Ano ba yan? Itim na itim naman to. Tanda-tanda na nito, pa itim-itim pa ng buhok. Ano ba yun? Ayun lang ang katapat ng karakter natin. Whether trip mo siya o hindi, kailangan mong matutong mag-respect bilang itinalaga na lang ng Diyos. Respeto lang. Bilang nakatatanda na lang. Nakuha po natin, bilang nakatatanda na lang, minsan may mga, yung alam mo nakita mo, naiirita ka agad. O kaya minsan parang may hindi nagawa sa yung hindi maganda. Nakuha po natin yon. Kaya lang, bawian mo yan. Sabi ko, bakit ko gagawin yan? Tinuruan akong rumispeto ng tao. Hindi ko siya nire-respect. Hindi ko gagawin tong respetong ito dahil papantayan ko yung ugali niya. Hindi nga Kaya lang, gagawin ko tong respetong ito dahil nakatatanda siya sa akin. Yun na lang. Nakuha po natin mga kapatid. Minsan yun na lang bilang itinalaga na lang ng Diyos, bilang nakatatanda na lang, o bilang tao na lang. Bilang tao na lang. In fact, mga kapatid, ikaw din naman na makikinabang dahil sa naging mabuti ka pa rin. Whether yung isang tao, hindi naman masyadong maayos ang ugali, hindi naman maganda masyado yung pamumuhay niya, pero nirespeto mo pa rin, ikaw din naman ang makikinabang dun Kasi ikaw ang umayos ang ugali. At kung hindi man sila maayos, ikaw man lang yung mag-ayos. Kaya nagustuhan ko yung sinabi ng Keller ISD. Sinabi nitong institution na ito, nitong grupo ng mga eskwelahan na ito, that respect means to honor or to show consideration and value to people. Ulitin ko, respect means to honor and to show consideration and value to people, property, the environment, and yourself. It means to treat others well even if they look, act, and believe differently than you do. Nakuha po natin, that's why respect is learned. Kahit na magkaiba kami ng kulay, kahit na magkaiba kami ng bansa, kahit na magkaiba kami ng kultura. Dati naiinis ako sa mga kaklase ko. Kasi may klase kami dati, siguro 98% doon, puro Koreans. Ilan lang kaming Pilipino, saka may ilang mga Amerikano na mga kaklase ko. Itong mga to, ang hilig magbatukan. Ang hilig magsisipa. Para naiinis ako sa mga pinagagagawa nila. Tapos mamaya dyan, tapos yung nakababata, kapag kinukorek nung isa, wala siyang ginagawa. So minsan parang gano'n, no? Naiinis ka sa kultura nila, respeto na lang. Intindihin mo na lang. Kaya nga sinabi ko rin, minsan kinakailangan ma-expose din tayo sa iba't ibang kultura. Kasi baka basta-basta tayo umuhusga na hindi natin naiintindihan na yung pala yung kultura nila. Hindi naman sinabi natin na yung sobrang sama naman, igagalang mo pa rin yung ganong klaseng gawain. Kaya lang minsan, ang bilis nating manghusga na hindi muna natin naiintindihan na ganun pala sila. Na ganun pala sila. It means to treat others well even if they look, act, and believe differently than you do. Same din po ito sa secular leadership. That's why respect is learned. Itinuturo ito, natututuhan ito. Sinabi po sa 1 Peter chapter 2, verses 13 hanggang 17. Tingnan niyo po maigi ito. Magpasakop kayo sa bawat pamahalaang itinatag ng tao, alang-alang sa Panginoon. Magpasakop kayo maging sa hari na siyang pinakamataas na pinuno. Magpasakop kayo, 14. Maging sa mga gobernador na waring mga sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Importante yon, magparusa, magparangal. 15.
Ito ay sapagkat ang kalooban ng Diyos na sa paggawa ninyo ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang walang kabuluhang salita ng mga taong mangmang. 16. Magpasakop kayo bilang mga malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang panakip sa masamang hangarin. Ito na. Subalit magpasakop kayo sa Diyos bilang mga alipin. Tignan niyo po yung 17. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Ibigin ninyo ang mga kapatid. Matakot kayo sa Diyos at igalang ninyo ang hari. Nakuha po natin mga kapatid. Yung sinasabing igalang ninyo, kaya napaka-importante ng background, ng culture pag nagbabasa ng Bible. Ay, hindi sobrang bait ng hari nila dito, ng emperor nila. Roman Empire ito. Tapos sasabihin ganito. Tapos ganito yung sasabihin. What I mean is, deserving pa rin ng isang tao ang respect. Kasi, kahit man lang sa basic level, kaya respect is learned. Ito yung baseline na level ng respect. Nire-respeto ka dahil tinuro sa aking rumespeto. Kahit minsan yung tao, parang hindi mo gusto, nire-respeto ko siya. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa tao siya. Sabi ni Lord, igalang ninyo lahat ng tao. Nakuha po natin mga kapatid. Paano kung ayaw mo yung tao yun, gagayahin mo rin siya. Tuloy ko na lang, tignan nyo po, sa 18 hanggang 23. Mga katulong, magpasakop kayo sa mga buong, may buong pagkatakot sa inyong mga amo. Gawin ninyo ito, tignan nyo po mga kapatid, employer-employee relationship. Gawin ninyo ito, hindi lamang sa mababait at mahinaon, kundi sa mga likurin. Ha? Magpasakop. Sa English mga kapatid, ito yung good, gentle, saka harsh. Ba't mo igagalang yung harsh? Hindi niya deserve. Tama. Pero, ikaw, dapat maging mabuti ka. Di na ka mabuti yun, di ka pa mabuti. Tingnan po. May iba't ibang uri ng leader sa mundo. Dito sa text natin. Ano yon? Mabait, mahinahon, liko. Yung iba harsh, yung word na liko dito. Hindi pare-pareho ang tao. Ulitin ko, may mabait. Hindi, yung mabait lang. Hindi, yung mahinahon lang. Ang susundin ko. By the way, mga kapatid, contextually speaking, walang sinasabi dito na gawin mo yung masamang ipinapagawa. Okay? Kasi mapapansin naman natin yung context. Kinakailangan gagawa ka pa rin ng mabuti. Kaya lang mga kapatid, kahit na yung mga taong harsh, may iniutos yan na kung saan, sang-ayon naman sa konstitusyon at sang-ayon sa salita ng Panginoon. Kaya whether siya ay harsh, whether siya ay napakabait, whether na siya ay mahinahon, kung yung itinuturo niya naman ay makabubuti sa atin, kahit na hindi mo siya feel, magpasakop ka. Hindi na lang dahil sa ugali niya, kundi dahil iniutos ito ng Panginoon. 20. Maipagmamapuri ba kung kayo ay magtitiis ng hirap? Ito, 19 muna. Ito ay sapagkat kapuri-puri ang isang taong namighati at naghihirap kahit walang sala kung ang kanyang budhi ay umaasa sa Diyos. Ulitin ko, Roman Empire. Makabubuti yan. Kahit na ganyan yung mga boss ninyo, at that time, sinabi nila, huwag niyong tapatan yung pangit na ugali nila. Tapatan niyo ng mabuting ugali yung kasamaan nila. Nakuha natin yon. Kasi sabi dito, ito ay sapagkat kapuri-puri ang isang taong namimighati sa paghihirap kahit walang sala kung ang kanyang budhi ay umaasa sa Diyos. 20. May pagmamapuri ba kung kayo ay nagtitiis sa hirap ng pangbubugbog dahil sa paggawa ng kasalanan? Ngunit kung kayo ay nagtitiis ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. 21. Ito ay sapagkat tinawag kayo sa ganitong bagay. Si Kristo man ay naghirap alang-alang sa atin at nag-iwan sa atin ng halimbawa upang tayo ay sumunod sa kanyang mga hakbang.
Di sana inubos na lahat ni Jesus to. Itong mga emperor na to. Kaya nga inaasahan ng mga tao at that time, kaya hindi tinanggap na maraming Hudyo ang ating Panginoong Sukristo. Kasi ang tinitignan nila, ang inaasahan nila na Messiah, yung anointed one na darating ay isang political king. Dapat yung nakasakay sa red horse. Hindi, nakasakay sa white horse. Haring-hari, yung magpapalaya sa kanila sa kapangyarihan at sa bangis ng Roman Empire. Kaya nung makita nila si Jesus Christ nakasakay sa asno, ano to? Hindi nila tatanggapin ngayon. Kasi iniantay nila, magpapalaya sa kanila sa kamandag ng Roman Empire. Ang hindi nila alam, ang purpose ni Lord, hindi ka palayain doon sa kamandag ng Roman Empire ng gobyernong yon, kundi palayain ka sa kamandag ng kasalanan. Kasi pwede ka maapektuhan ng kasamaan ng tao dito lang sa mundo, pero kapag ikaw ay naapektuhan ng grasya at pag-ibig ng Panginoon, kapatid, dadalhin mo yan hanggang eternity. Yun ang ipinunta ni Lord, palayain ka sa iyong kasalanan at sa iyong nakalipas. Come on, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hindi siya nagkasala at walang pandarayang namutawi sa kanyang bibig. 23. Nang alipustain siya, hindi siya nang alipusta. Nakuha po ninyo? Learn. Basic level ito eh. Kasi minsan, pag hindi tatapatan ko yung ugali niya. Dahil pangit ang ugali niya, dapat pakitaan ng pangit. Respect is learned first. Nang alipustain siya, hindi siya nang alipusta. Nang naghirap siya, hindi siya nagbanta. Sa halip, ang kanyang sarili ay pinagkatiwala niya sa kanya na humahatol ng matuwid. Kapatid, brothers and sisters, learned respect is the basic level of respect. Learned respect. Ikaw rin naman na makikinabang nito. May malaking pakinabang ang nagbibigay ng respeto. Kahit di siya deserving. Galit ako dati sa tatay ko. Lasinggero siya, mas titindihan ko pa. Kung siya umiinom ng 5 gin araw-araw, saasampuin ko. Ganon dati utak ko. Hindi ko lang tatapatan, hihigitan ko. Pero nung ako nakakilala kay Lord, tama ba yun? Aawayin ko rin siya. Tama ba yun? Ganun na nga eh. Yung mga tao sa paligid natin, dadagdagan mo pa. Nakuha mo natin mga kapatid, may pakinabang ito sa isang tao. Second mga kapatid, ito na. Sinabi natin that respect is learned. Pangalawa, ito na. Respect is earned. Tignan niyo po 17. Respect your leaders and obey them. They watch over your lives on God's behalf. God will check to see if they have done their work well. So respect them, and then they will be happy as they serve God. Do not say bad things against them, because that will never help you. Respect is learned. They watch over your lives, sinabi dito. Tignan natin sa Tagalog, verse 17. Sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga. Napaka-importante nito yung word na dahil. Sabi nga po natin dahil. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Sinabi ko, yung learned na uri ng respeto, yan yung basic level. Pero mga kapatid, may advanced level ng respect. Respect is earned. Hindi ka na lang nire-respeto ng mga empleyado mo, ng mga sumusunod sa iyo, dahil may title kang leader. Pinakamababa yun, di ba, yung position? Maganda yung pakitungo mo kapag nasa harapan siya. Pero kapag talikuran, kung ano-ano na sinasabi sa iyo. Pero iba, harapan o talikuran, maganda ang pakitungo sa iyo. Bakit? Na-earn niya. Na-earn niya. Kahit na ano yung ugali niya. Kasi iba't iba nga yung type ng leader eh. Nakuha po natin mga kapatid, may iba't ibang personality. So wag lang tayo nakastick sa isa. May iba't ibang ugali yan. Hindi porket mahinahon, yung hindi mahinahon, hindi mo nasusundin. Kasi nga, learned ang respect. And earned din siya. So earned respect is the advanced level of respect. Ibig sabihin, trabahuin mo ito. Ang mataas na uri ng respeto, tinatrabaho. Tinatrabaho siya.
So ito ay inaayos, ito ay pinag-aaralan, at ito ay ginagawa, ina-apply sa ating buhay. Therefore, respect is learned and earned. Maging mabuti ka muna. Naging perpekto man sa'yo o hindi ang mga magulang mo. Ikaw na lang ang maging mabuting tao, ang matuto ng respeto. Panalo ka dun. Panalo ka dun. At kailangan din ng respect ay tinatrabaho. Kasi yun ang pinakamataas. Hindi man pinakamataas isa ito sa mataas, advanced na level ng respect. Pangalawa, kaya napaka-importante ang pagdating sa leadership. Natututuhan at tinatrabaho. Number 2, they are responsible for your spiritual welfare. Sabi dito, so they are always watching to protect you. Pangalawang ingredients naman mga kapatid, crucial ingredients ng leadership. Una, respect. Pangalawa is responsibilities. Responsibilities. So what are the responsibilities of spiritual leaders? At least dalawa lang makikita natin dito sa text mga kapatid. Sabi dito, they are responsible for your spiritual welfare. So they are always watching to protect you. Ang ganda nito mga kapatid. Ano bang responsibility? Unang-una ng mga spiritual leaders. Number 1, first to guard you spiritually. For your spiritual welfare. They are responsible for your spiritual welfare. Kaya nga, ibig sabihin nito mga kapatid, huwag kang maiinis o iiwas sa isang leader kapag hinihikayat kanyang maging malapit kay Lord. May pananagutan kasi. Huwag mong kinaiinisan yung isang leader na pinagdi-devotion ka. Huwag mong kinaiinisan yung leader na kung saan tinuturuan ka mag-pray. Huwag mo kinaiinisan yung tao na kung saan tinutulungan ka na sumunod sa ating Panginoon. Ito masakit Yung mga taong nilalayo ka kay Lord, sunod ka ng sunod. Yung mga taong inilalapit ka sa Panginoon, iritang-irita ka. Naku po natin mga kapatid, dapat mas mahalin mo yung mga taong inaalagaan yung spiritual life mo. Naku, napaka-importante nito kapatid. They are responsible for your spiritual welfare. Huwag ka iinisan yung mga taong tinutulungan ka na lumago. Tinuturuan ka mag-mentoring, tinuturuan ka mag-church, tinuturuan ka mag-fasting, lalo na mag-disciple. Always remember mga kapatid na ito ang responsibility nila sa atin. Ito ang responsibility ng mga leaders to guard you spiritually. They are always watching, sabi pa dito, to protect you. Huwag maiinis o magtatampo kapag binabantayan ka ng leader mo. Dati, pag binabantayan ako ng nanay at tatay ko, naiinis ako. Bakit ako naiinis? Para magawa ko yung gusto ko. Nakuha po natin, kapag hindi ka binantayan, ano na mangyayari sa'yo? Pasalamat ka may nagbabantay sa'yo. Alam mo ba, na napakamahal ng ginagastos, may magbantay lang sa bansa natin? Ilan ang ginagastos for security? Ilan ang ginagastos ng Israel, ng Amerika, ng Russia for security? Ilan ang ginagastos ng mga establishment na katulad nito for security? Kasi alam ng tao na importante ang security. Kaya pinagpala ka kapag may isang leader na nagbabantay sa'yo. Panalo ka na kapatid. Bantayan mo lang sarili mo, malaking bagay na yon. May tumutulong pa sa'yo magbantay. Di mas powerful kayo. Ingat sa hulog mga kapatid. Ibig sabihin, iwas tayo sa pain ng kaaway. Kasi pasalamatan mo kapatid kung may leader na nagbabantay sa'yo at tinutulungan kang lumago. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede kasi nating sabihin na wala silang pakialam sa atin. Wala kang pakialam sa love life ko. Wala kang pakialam sa career ko. Wala kang pakialam sa ministry ko. Wala kang pakialam sa finances ko. Hindi kapatid. Kasi may responsibility ang leader to guard you spiritually. Bakit mga kapatid? Kasi mas mabigat kasi ang spiritual leadership. Ito, makinig po kayo maigi. Mas mabigat ang spiritual leadership kaysa secular leadership. Bakit naman? Bakit mas mabigat yung spiritual leadership kaysa secular leadership? Why? Ang benefit at consequence kasi, malaking bagay yun. Ulitin ko. Benefit at consequence. Ito. Sa secular leadership, kapag nagkamali ka sa mundong ito, halimbawa, hindi ka sumunod sa pinag-uutos sa mga alituntunin ng bayan, pwede ka makulong,
Pinakadulo niyan, alam mo na yon, buhay. Pangmundo lang yon. Nakuha po natin. Pero sa spiritual leadership, ay pambihira. Hindi lang siya pang-earthly. Heavenly siya. Hindi lang siya temporal. Eternal siya. Kaya nga napaka-importante nitong sinasabi dito, mga kapatid, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your soul. Unang responsibility, mga kapatid, is to guard you spiritually. Napaka-importante ng pagwagwardya. Kasama po yan sa responsibility ng isang leader, pagbabantay. Shout out sa mga taga-bago bantay. To guard you spiritually. Di ba sinabi ko nga, ang laki ng ginagastos natin para magwardyahan ka. Ginagastosan mo yung bahay mo, nagsi-CCTV ka. Kaya kapatid, respetuhin mo, ipanalangin mo yung taong tumutulong para magwardyahan ka. Para matulungan ka. So, ang trabaho ng leader, to guard you. Sa spiritual leadership, to guard you spiritually. Napaka-importante po nun. Pangalawa, mga kapatid, ito mga tinding trabaho nila. Second, to give an account to God. Ito, mabigat dito. Tignan niyo pong maigi. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls and will give an account for their work. Bakit kailangan nilang gawin ito? Sinabi sa 17 sa Tagalog, at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos. Nako, alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Sabi sa Easy English Version, God will check to see if they have done their work well. Pambihira. Ang accountability pala, mga kapatid, hindi lang sa tao. Ay, ang ganda nito sa leadership. Ang accountability mo higit sa lahat kay Lord. Nakatulong po ito ng malaki sa akin in 25 years ng paglilid, mga kapatid. Nakatulong ito sa akin. Marami po akong makakakilala, hindi na ako magbabanggit, syempre. Madaling gumawa ng kalokohan sa talikuran. Lalo na sa mga spiritual leaders at sa iba. Hindi ka gagawa ng kalokohan dito sa Pilipinas. Ang dami kong kakilala, gumagawa ng kalokohan sa ibang bansa. Tapos mamaya dyan, puputok yung isyong yun, sira yung organization nila. Nabalitaan niyo po ba ang daming ganyan? Kaya sinabi ko, wag mong ipagmamalaki na may 20,000 ka member at may 100,000 ka member. Dahil may nakita na akong ganyan, naglaho at nalusaw. Dahil dun sa leader na yon. May responsibility ang isang leader to guard, pangalawa, to give an account to God. Ano ibig kong sabihin nun, mga kapatid? Makakatulong ito kapag sinabi natin, at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga sa inyo. May pananagutan Kapag alam mong accountable ka kay Lord, eto, whether nakikita ako ng mga tao, of course, may pananagutan ka. Pero pag malinaw sa'yo, kahit hindi ka makita ng tao, pero nakikita ka ni Lord sa ginagawa mo, si Lord ang magpaparusa at si Lord naman ang magpapala kung tama ang gagawin mo. Malaking tulong ito sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak. Hindi sa lahat ng panahon, sa mga kabataan dito, makikita ka na nanay at tatay mo Yung hinihingi mong baon, pwede mong isugal yan. Pwede mong iisabong yan. Pwede mong ibili ng droga yan. Biruin mo, kapatid, ang hirap-hirap na ng pamilya ko. Halos wala na kaming makain. Naisishare ko ito minsan sa life retreat natin dati. Ang hirap-hirap na namin, wala kaming makain. Halos mamatay-matay ang tatay ko para sa pagkakarpintero at pagtatrabaho. Alam mo gagawin ko dun sa pera? Isusugal ko. Ibibili ko ng drugs. Ibibili ko ng alak. Kapal lang mukha, di ba? Mamatay-matay tayo magulang mo pagtatrabaho ng gagawin mo. Kasi nga, hindi naman ako nakikita. At nung nakakilala ako sa Panginoon, naisip ko, may mga nag-sponsor na sa akin na mahal mag-aral. Lalo pag sa ibang bansa ka nag-aaral. Sabi ko nga, yung tuition ko dati, pambira, gagastos ako ng 180,000 per sem. Saan ko kukunin yun? May mga tumulong sa akin, nakamag-anak at maraming tumulong sa akin na tao. Kaya dati sabi ko, hindi ko sasayangin itong perang ito. Nakikita man nila ako, hindi nakikita. Dahil kahit hindi nila ako makita, nakikita ni Lord yung ginagawa ko. Remember, we have to give an account to God. Makakaiwas ito. Hindi man ako makita ng asawa ko. Kita ako ni Lord.
Di man ako makita ng nanay at tatay ko, kita ako ng Panginoon. Kaya napaka-importante nito kasi accountable tayo sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, God will check to see if they have done their work well. Tingnan niyo po maigi mga kapatid. Sabi sa English version, God will check to see if they have done their work well. Kung gusto natin ng respeto, ayusin natin ang trabaho natin. Nakuha po natin mga kapatid kasi tinitignan ni Lord kung ginagawa mo ba ng maayos yung pinatatrabaho niya sa iyo. Accountable tayo sa Panginoon. So wala silang choice kundi gawin ng mga ito. Dahil kung hindi nila gagawin ng maayos yung trabaho nila, kung hindi namin gagawin ng maayos ang trabaho namin, hindi kami unang-una sa lahat mananagot sa tao. Yun ang pinakamaganda doon eh. Pananagutan sa tao, madaling magtago eh. Pero mananagot kami sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Malaking tulong yun. Dahil iwas pusoy. Iwas disgrasya. Maniwala ka kapatid, apply mo to sa leadership mo. Marami kang pagsubok, maraming damage na maiiwasan sa buhay. Kasi una mong nirespeto ang ating Panginoon. Nakita mo na importante siyang igalang at importante mabigyan siya ng kaluwalhatian sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hindi pwedeng mawala ang sangkap na ito sa leadership. Walang leadership kung walang responsibilities. Hindi tunay na nagli-lead kapag walang responsibility. Ano iyon, mga kapatid? To guard you spiritually and to give an account to God. Pangatlo at panghuli. 17, obey them so that their work will give them joy, not grief. It won't help you to make it hard for them. Pangatlong sangkap, kapatid. Crucial na sangkap pagdating ng leadership is repercussions. Repercussion means consequence, impact, effect. Dalawang importanteng bagay, mga kapatid. Sinabi dito, tignan niyo po yung text natin. Obey them so that their work will give them joy, not grief. It won't help you to make it hard for them. First, there is a beneficial effect. Sabi sa Tagalog, kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Nakita po natin ito? Kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Kasi minsan ang hirap na ng trabaho ng isang leader, tapos babanatan pa, tapos hindi ko gagawin yan. Ang hirap gagawa pa ng pamaraan ngayon, paano mo pa susunurin ito, paano, alam mo yon, grabe. Pero yung tayo mismo, sige, sundin natin ito, nakakabawas tayo ng sakit ng ulo. Nakakabawas ng sakit ng ulo. Kung sabi ko nga, wala ka na lang magandang mabuti, kung wala kang magawang mabuti, huwag ka na lang gumawa na masama. Di ba? Kung hindi mo rin lang man alam gagawin mo, malaki ang tulong nito. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang sarap yun no? Nung nakafocus ka, naalala kong kay General MacArthur, Luna ba yun? Yung pinanood natin? Yung sabi nilang gano'n, ang hirap na nga ng kalaban natin eh. Ang hirap na ng kalaban natin sa labas, tapos ang hirap pa ng laban natin dito sa loob. Paano tayo mananalo niyan? Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Makakatulong ito. May beneficial effect ito, mga kapatid. Kapag natuto tayong mag-respect sa mga leaders natin, makakatulong ito para nang sa gayon, mas mabilis na na-execute yung plano. Mas masaya siyang nagagawa. Ganon din pagdating sa leadership. Kaya marami po ako mga kapatid ngayon, nagpapa-counsel sa akin ng mga pastors and even bishops. Sinabi nga nila sa akin na, alam niyo po, sa totoo lang, 36% ng simbahan sa buong mundo sumadsad na itong pandemic na ito. Dalawang bagay. Yung iba may church pero walang pastor. Yung iba may pastor pero walang church. Ano nangyari? Kasi nagkagulo-gulo sila nung panahon ng pandemic dahil hindi alam. Yung ang hirap na ng pinagdadaanan nyo ng pandemic. Tapos naging ganito pa yung pakikitungo sa bawat isa. Ang lungkot pa. Paano ka tatrabaho ngayon? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil itong Amazing Hope, mga kapatid, nung pandemic. Ito nga pala. Before ng pandemic, halos 2 o 3 yung ating church. Alam po ng iba yan dito. Alam nyo. 2 o 3 yung simbahan natin, ganun lang. Pero nung nag-pandemic, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ngayon po mga kapatid, we have 26 or 27 na campuses dito sa Pilipinas sa buong mundo. Ilang taon lang yun, mga kapatid. Paano nangyari yun? Nagpapasalamat ako. Kasi nung panahon ng pagsubok, may mga taong marunong rumispeto.
sa leadership. At may mga taong, may mga kapatid na sumusunod pa rin. Kahit anong gawin. Kaya malayo ang nararating ng isang organisasyon na marunong magrespeto yung mga miyembro niya sa leader nila. Sinabi ko nga, ang leadership is learned and earned at the same time. Baseline ang learn, matutuhan mong gumalang kahit hindi minsan kagalang-galang yan, pagiging matanda na lang niya, pagiging tao na lang niya, pagiging itinalaga na lang ni Lord, galang mo naman, baseline yon. Pero ang advanced level ng respect, mga kapatid, ini-earn ito. Ini-earn ito. Dahil mga kapatid, kapag ito naman ay maganda ang takbo, yung mga tao ay masunurin naman, magiging masaya sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. So mas nagiging, alam mo yun, may sigla habang ginagawa nila yung pinapagawa sa kanila. Ngayon mga kapatid, ano ang pwede mong gawin para mapasaya ang leader mo? Ano ang pwede mong gawin para mapasaya ang leader mo? Kilitiin. Balak. It's up to you. Pwede ba kapatid? Assignment natin. Ano ang pwede mong gawin para mapasaya man lang? Yun ang unguna sa'yo. Bakit? Pangalawa, tignan natin. May repercussion. There is a beneficial effect. Second, there is a bad effect. Pangalawa, hindi makakabuti ang hindi pagrespeto sa leader natin. Sabi ng Bible, 17, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy, not with grief, for this would be unprofitable for you. Hindi daw makakatulong kapag hindi mo binigyan ng kasiyahan, ng kagalakan, yung leader mo sa kanyang paglilingkod. Yung ma-appreciate mo lang yan, salamat po dahil ginawa nyo to. Salamat nay, tay, dahil kahit hirap tayo, tinulungan nyo pa rin po ako. Hindi man tayo perpekto, pero nilaban ninyo. Nakuha po natin mga kapatid, hindi daw makakatulong, unprofitable. Yung word na unprofitable na ginamit dito, in Greek mga kapatid, is alusitales. Itong alusiteles na to, mga kapatid, ang ibig sabihin nito is gainless, pernicious, causing great harm, destruction, or death. Kaya pala may isang pamilya mga kapatid na nawawasak. Kaya pala may isang grupo na wasak. Kaya pala may isang bansa na wasak. Bakit? Malungkot yung leadership. Pag malungkot ka, pag depressed ka na, hindi ka nalalabas eh. Sino dito nakaranas ng depression? Pag natakot ka na, na-depressed ka na, hindi ka na makapagtrabaho ng maayos eh. Sino maaapektuhan? Ito yung pamilya mo. Ito yung grupo ninyo. Halimbawa, yung boss mo, na-depressed yun. Hindi niya na alam ang gagawin niya, sa sakit ng ulo niya. Bukas makalawa, wala ka na rin trabaho. Dahil hindi man lang na-respeto, hindi man lang na-appreciate yung leader. Nakuha po natin mga kapatid, may bad effect eh. Sige, bigyan mo ng sakit ng ulo ang nanay at tatay mo. Lalo na umaasa ka pa sa kanila. Baka bukas makalawa, saka ka mag-iiyak kapag di ka na nila naririnig. Sana yung bulaklak na ibinigay mo, hindi sa panahon ng burol nila. Sana mga kapatid, yung mga bulaklak na binibigay natin, kung mahilig kayo nun wag lang binibigay sa araw ng patay. Sana sa panahon ng buhay pa, ibinibigay ang respeto. Mas masarap ibigay ang respeto. Of course, yung patay, respect. Pero mga kapatid, mas masarap ibigay ang respeto habang buhay pa. Kaya tignan mo yung katabi mo. Buhay pa ba? Sana wag lang pagpatay. Saka mo dinalan bulaklak, saka mo pinakain, di ba? Ang daming pagkain na binigay, wow, busog na busog. Makakakain ba yan? Yung bisita makakakain. Kaya ngayon palang buhay pa yan, ilibre mo na. Lalo kung leader mo yan, libre mo na. Pasiyahin mo, kapatid. Sinabing gano'n kapag hindi sila masaya sa ginagawa nila, malungkot sa ginagawa nila, for this would be unprofitable for you. May pagbagsak na mangyayari. Harmful siya. Ang malungkot at problematic na leader ay malungkot at problematic na church. Malungkot at problematic na bansa. Malungkot at problematic na kumpanya. Malungkot at problematic na pamilya. Again, assignment. Mag-isip at gumawa ng specific at intentional na bagay para maipakita natin ang ating appreciation sa mga namumuno sa atin. Anong gagawin mo, kapatid? Treat him. Sabi ko nga, hindi mo na mapapakain yan pag wala na yan.
Hindi mo na malilibre yan. Hindi niya na ma-appreciate yun. Give him or her a gift. Bigyan mo ng love gift or just simply respect him. Malaking bagay na po yun, mga kapatid. Para maramdaman man lang niya na may maganda pa rin pala ako nagagawa. Tignan nyo, mas maganda magiging takbo ng isang bansa, isang barangay, ng isang pamilya, ng isang organisasyon. Kasi pag sila sumemplang, sasama ka rin eh. Nakaangkas ka dun eh. Nakuha po natin, mga kapatid, bago ako mag-end, alam mo, may panahon na doon kami nakatiran sa Don Antonio, pababa ng ganyan. Sumemplang ako kasi walang preno yung bisikleta. Ang masakit nito, nakaangkas sa akin yung kapatid ko, si Jan. Mamaya dyan, ako walang tama. Siya, basag-basag nguso niya. Biruin mo, kasi nakaangkas siya eh. Nakuha po natin, mga kapatid, pag sumemplang ang nagdadrive, baka sumemplang din tayo. Baka sumemplang din tayo. Kaya wag mong pasemplangin. Wag mong lituhin yung nagdadrive. Para nang sagad di tayo sumemplang. Whether sa family mo, sa kumpanya ninyo, o saan man tayo. Kapatid, again, what are the 3 crucial ingredients of leadership? Ano po yung number 1? Respect. Number 2? Responsibilities. And then number 3? Repercussions. Respect. Respect is learned. And respect is earned. Number 2, responsibilities. Ano yung responsibilities? To guard you spiritually. Second, to give an account to God. Repercussions, there is a beneficial effect and there is a bad effect. Kapag nakita natin itong ingredients na ito, kapatid, maniwala kayo, mas mabilis na uusad ang isang organisasyon. Mas mabilis na uusad ang isang grupo. Mas mabilis na uusad ang isang pamilya. Kapag may respeto, kapag may responsibilidad na ginagampanan, inaayos yung responsibilidad. At kapag alam mo yung repercussions nito, may bad effect at may beneficial effect kung gagawin o hindi gagawin. So dalangin ko, mga kapatid, na samahan tayo ng Panginoon. Ganito man na nangyayari sa ating paligid, sa ating pamilya ngayon, hanggat hindi pa tayo patay, hindi pa tapos ang lahat. If you're not dead, God's not done, and the best is yet to come. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. And I will end with this, mga kapatid, with this verse again. Tignan niyo pong maigi ito. Basahin ko lang po sa Tagalog. Hebreo 13:17. Sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila. At hindi ito makakatulong sa inyo. Sinabi dito, dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. Unang-una, mga kapatid, nagpapasalamat ulit ako sa Panginoon. Nung pandemic lalo, unang lockdown na ito, devastated. Naalala niyo yung huling service natin dito. Sa totoo, parang gusto ko magwala. Ano ba ito? Lockdown pa. Ito nangyayari. Kasi alam ko yung mangyayari eh. Hindi ko naranasan tong pandemic na ito. Hindi ko alam mag-lead sa panahon ng pandemic. Hindi ko alam. Parang naglalaro na sa isip ko, tapos na siguro ako na ito. Tapos na siguro ang Amazing Hope na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Of course, tinulungan tayo ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, sa mga kapatid na patuloy na nagtutulong-tulong. Sa mga kapatid na patuloy na nagbigay ng respeto. Sa mga kapatid na parang tinulungan ako na mabus ang moral ko. Na sama kami sa'yo. Tulungan ka namin. Hindi na lang minsan sa akin kundi minsan, kasi accountable tayo kay Lord Hindi lang naman ikaw, kundi tayong lahat. Accountable tayo sa ating Panginoon. Again, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at pasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. Nakita niyo po ito, spiritual ninyong kalagayan. As we end this, mga kapatid, kumusta ang spiritual life mo? Sinabi ko nga, napakabigat nitong spiritual leadership. Sa secular leadership, mabigat. Kasi namumuhay tayo sa mundong ito mabigat na yon. Kasi ito yung sitwasyon natin ngayon. Pero sa spiritual, eternal yan. Napakatagal. There are 2 kinds of eternity. Eternity ng matinding paghihirap sa impyerno. At eternity
ng matinding kaligayahan kasama ang Diyos sa langit. How's your spiritual life today? Unang-una mong maaayos, kapatid, ang spiritual life mo. Nabi ko nga, kapag apektado yung spiritual life ng isang tao, apektado lahat. Dahil itong spiritual life na ito ang magdadrive kung paano ka magiging sa ginagawa mo sa pamilya mo, sa bayan mo, sa negosyo mo. Ito ang magdadrive. Alam niyo po mga kapatid, ito yung tinatawag na immaterial part ng tao. May material, immaterial din natin nakikita. At maraming matindi ang nagiging effect na kung saan ang dahilan yung hindi nakikita. Napansin niyo po mga kapatid yung virus? Hindi mo naman nakikita yun, pero tinang effect sa buong mundo. Kaya may mga bagay, kapatid, na hindi lang dapat tayo nakafocus sa nakikita natin. Ayusin mo rin yung hindi nakikita. Ano yung spiritual life mo? How among you here today, mga kapatid, this is your first time na dumalo sa gawaing ito at sinasabi natin, Lord, hindi ko alam, kapatid, kung ano nangyari sa pamilya mo, sa buhay mo. Hindi ko alam kung ano yung kalagayan mo. Kasi dito nagsisimula ang lahat. Magiging mas mabuti tayo na maglilingkod sa ating pamilya, sa ating bayan, sa lahat ng ginagawa natin. Kapag mas maayos muna yung kalooban natin. Kasi yung public life natin, ang magdidetermine dyan, yung private life mo eh. Kung ano yung naging training mo publicly, yun lang lalabas privately, ayun ang lalabas publicly. So napaka-importante nito, kapatid. Balik ka kay Lord. Hayaan mo si Lord, kapatid, ang mag-drive sa'yo. Hayaan mo ang Panginoon ang umayos sa'yo. At naniniwala ako, kapatid, kaya mo napakinggan ito. This is not about religion. Oo, naiintindihan ko yung word na religare. Nakakatulong ang religion para mailapit sa atin. But it is about your relationship with the Lord. Doon nag-iimpisa ang pag-ayos ng spiritual life ng isang tao. What does it profit a man? Sabi ni Jesus, if he gain the whole world and yet loses his own soul. Aanin mo lahat ng bagay? Aanin mo yung posisyon mo bilang leader? Mapupunta ka lang naman sa impyerno. Aanin mo yung pera? Sira naman ang kalooban mo. Umpisahan natin, mga kapatid, sa spiritual life natin. I want you to close your eyes right now. Maybe some of you today, may mga bagay, kapatid, na nagdudulot na matinding guilt sa'yo. Kaya di ka makausad. Kinakain ka ng kahapon. Kinakain ka ng hindi maganda. Napansin mo, kapatid, kahit hindi minsan nakikita ng mga tao, kaya lang apektado yung kaloob-looban mo eh. Alam mo, kaya mo napakinggan dito, gusto ni Lord ayusin ang spiritual life natin. Kasi masarap maglingkod publicly kung naayos ka privately. Ang sarap. Tanggal yung guilt, tanggal yung shame, yung bulong ng kaaway, wala, hindi ka mabuting tao, ganyan. Dami mong tinatago mga kalokohan. At ngayong oras na ito, kapatid, sino dito handang magpaayos kay Lord? Sinasabi, Lord, cleanse me. Forgive me. Strengthen me, Lord. If you are this person right now, at gusto mong magkaroon ng personal na relasyon sa Lord, John 1:12, sabi ng Panginoon, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi isang religion. Yung anak mo, kapatid, hindi kayo religion. Yung nanay mo, hindi religion yan. Relationship yan. Yet to those who receive Him, sabi ni Jesus, John 1:12, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi relihiyon. Ito ay isang personal na relasyon sa Kanya. Doon mag-uumpisa na maayos ang spiritual life natin. Kasi may nangangalaga na tatay natin sa langit na makapangyarihan sa lahat, na kaya kang patawarin, na kaya kang arugain, na kayang baguhin ang buhay mo. If you are this person right now, especially if this is your first time na sinasabi mo, Lord, I want to have a personal relationship with you. Hindi lang sa kilala kita. Kasi pwede mong kilala ang isang presidente, wala namang kayong relasyon. Pwede mong kilala ang isang doktor, wala namang kayong relasyon. Pwede mong kilala ang isang sikat na tao, pero wala kayong relasyon. Pero si Lord, ang kagandahan, pinakamakapangyarihan sa lahat, gusto makipagrelasyon sa iyo. Anong gagawin? Accept Him and believe Him. If you are this person right now and you want to give your life to Jesus,
Gusto mo magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, ano man ang pinagdaanan mo, gusto mo maging malapit sa Kanya, at gusto mo matanggal yung guilt na mayroon ka. Bibilang ako ng 3 kapatid. Tataas mo yung kamay mo, mananalangin tayo. And I believe that after this prayer, your life will never be the same again. Are you ready right now? Nakikita ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Are you ready? 1, 2, 3. As our hands lifted high today, I want you to pray this prayer right now with me and make it your personal prayer. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. Cleanse me. Forgive me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin natin yan, sabi ng Panginoong Hesus, walang sino man na lumapit sa akin na itataboy ko. No matter who you are, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal ka niya. And for all of us right now, before I will leave this platform, dalangin ko na ibalik ng Panginoon ang kagalakan sa iyong puso, katulad ng sinabi ni David, restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Father, in the name of Jesus, ibalik mo po, Panginoon, ang kagalakan sa bawat isa. Kapatid, muli kang sasaya, muli kang magkakaroon ng reason para maging tatay ulit ng maayos. Para maging nanay ulit na makaayos. Kapatid, makakabawi ka pa hanggat ikaw ay humihinga. Marami tayong mga isinablay sa buhay, bibigyan ka ni Lord ng pagkakataon, kapatid, para makabawi. Ulitin ko, kapatid, ikaw ay nagkakamali, pero hindi ka isang pagkakamali. Ibig sabihin, pwede kang bumawi. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Lord, ibalik mo po, Panginoon, ang kasaganaan. Ibalik mo, Panginoon, sa kanyang kagalakan, sa kanyang mga iginagawa. Ibalik mo, Panginoon, yung apoy, Panginoon, yung passion sa kanyang ginagawa. In the name of Jesus. Kumilos ka po sa buhay ng bawat isa ngayong oras na ito. Pagalingin niyo po may karamdaman. Ipaghilumin niyo po, Panginoon, ang mga nasugatan. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga naguguluhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, lumapit ka sa ating Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Hindi mo kaya, pero kaya ng ating Panginoon. Hindi mo kaya, kapatid, pero ang Panginoon ay may magagawa sa iyong buhay. I will give you, mga kapatid, just 1 minute. Ikaw at ang Panginoon, pasalamatan mo siya. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. Maaasahan mo ang Panginoon. Maaasahan mo siya. Kung sino man ang unang makakaintindi sa iyo, yung lumikha sa iyo, si Lord yun. Kung sino man, kapatid, ang pwedeng mag-restore sa iyo, yung gumawa sa iyo, walang iba kundi ang Panginoon. Somebody right now is being restored by God. Ibalik mo po, Panginoon, ang kagalakan ng kasiyahan. Ibalik mo, Panginoon, yung gana namin, Panginoon, na mabuhay na maayos at maglingkod sa iyo. Pawian mo po, pawiin niyo po, Panginoon, ang guilt. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa kulungan ng kahapon. Sa kulungan ng kasalanan, sa kulungan, Panginoon, ng kalungkutan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Come on, bless His holy name right now. When praise goes up, blessings come down. Habang itinataas mo ang Panginoon, bumabagsak, kapatid, ang mga kabigatan sa buhay mo. Bumabagsak ang gawa ng kaaway. Bless the Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, if you're comfortable, can you once again lift up your hands and let me pray for you once again? Habang nakataas ang kamay na yan, sa pangalan ng Panginoong Hesus,
Salamat po, Panginoon, sa pagtanggal ninyo, Panginoon, ng guilt sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa grasya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, Lord, pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming isipan. Lord, pagalingin niyo po, Panginoon, ang sino mang may karamdaman. Paghilumin niyo po, Panginoon, ang sino mang sugatan. Lahat na nakaapekto, Panginoon, sa spiritual life namin. Salamat, Panginoon, dahil ni-restore mo ang bawat isa ngayong araw na ito. Heal everyone, Panginoon, ngayong oras na ito. Pagpapala mo ay dumaloy, kagalingan ay dumaloy, Panginoon, kasaganaan ay dumaloy, kagalakan ay dumaloy sa bawat isa, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, ang kagalakan sa aming puso. Muli kaming mabubuhay, Panginoon, para po sa iyong kaluwalhatian. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Come on, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin po natin muli ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. So, dahil Appreciation Month po ngayong month na ito, hopefully, sabi nga po ni Bishop, pasayahin naman natin yung leader natin. Pwede bang remind mo yung katabi mo, pasayahin mo naman yung leader mo. Ha? Una, panalangin mo. Napakalaking bagay niya. Hindi mo alam mga kinakaharap niya, pinagdadaanan niya. O kaya bigyan mong pera. Diba? Or bigyan mo ng prutas, hindi yung nangihina na, no? O kaya nakaratay na sa ospital, tsaka mo dadala ng pagkain, hindi na makakain eh. Pero ito yung time natin to appreciate. Hindi man natin kayang tapatan o suklian yung ginawa nilang kabutihan sa atin. Pero dahil binigyan tayo ni Lord ng mga leaders para tulungan tayo sa ating paglago, sa ating pananampalataya, it's time na tayo naman ay maging vessel ng pagpapala sa kanila. Amen? So ngayong oras po na ito, as we give to the Lord, let me read this passage sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, sabi po dito, "But since you excel in everything, in faith, in knowledge, in speech, in knowledge, in complete earnest, and in love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving." Alam mo yung katabi mo, ang galing na niyan. Ang galing na niyan. Ang galing niya magsalita, ang galing niya magturo, ang galing niya sa trabaho niya. Pero you know what? Gusto rin pala ng Panginoong Diyos, pagdating sa giving, nag-e-excel din tayo. Pagdating sa giving, dapat nagle-level up din tayo. Sabi po sa verse 8, "I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnest of others." You know what? Ang money nga, di ba, lagi po natin sinasabi, ang money ay tool. Ginagamit po natin to sa mga pambayad natin ng bills, sa pangkain natin sa pang-araw-araw. Part din po ito ng test po natin. Na minsan, ginagamit ng Panginoong Diyos yung finances natin para i-test yung laman ng ating puso sa ating pagbabalik, sa ating pag-honor ng Panginoong Diyos. And part din ito, of course, testimony na may ginagawa ang Panginoong Diyos sa ating buhay. And this week, it's really challenging para sa amin, especially sa aming mag-asawa, na nakita ko talaga kung paano kami tinest ng Panginoong Diyos. Sa bahay po namin, meron kaming mga lagayan na nakalagay doon yung pang-daily namin, yung mga gastusin namin, even yung pang-tithes namin. At meron kami doong lagayan ng tithes na 500 pa lang yung laman for this week. Tapos nalulungkot yung puso ko. Sabi ko, Lord, 500 pa lang po yung tithes namin. Pero dati, no, kapag nagta-tithes ka, okay na yung 20, okay na yung 100, or may mahugot ka lang sa bulsa mo. Pero dahil tayo ay tinuturuan at tayo ay nile-level up ng Panginoon yung giving natin, parang hindi ka na kontento sa ganong klaseng level ng giving mo lang. Tapos sobrang challenge, lalo na yung finances ngayong week dahil mahirap yung sa client. Pero napakabuti ng Panginoong Diyos kasi pinagpipray ko talaga yun. Sabi ko, Lord, itaas mo po yung level ng giving namin. Kasi hindi ka deserving ng ganitong amount. Alam mo kasi yung giving nang may maibigay ka lang eh. Pero alam mo rin yung giving na alam mong ino-honor mo ang Panginoong Diyos doon sa ibibigay mo, doon sa ibabalik mo. Eh napakabuti ng Panginoong Diyos na really, kapag inuna mo si Lord at prioritize mo siya. Kasi pwede mo nang ipag-pray na, Lord, pataasin mo yung kita ko. Lord, padamihin mo po yung pera namin. Kaya hindi ganun eh. Pero yung desire ng puso mo na, Lord, pataasin mo po yung giving namin. Kasi deserving mo po yung the best. Automatic yun na kapag tinaas ni Lord yung level ng giving mo, pati syempre yung kita mo, madadamay. Ha?
yung natatanggap mo, mas mag-i-increase din kasi nagle-level up yung giving natin. Kaya ang gusto ng Panginoong Diyos, unahin natin siya. At salamat sa Panginoong Diyos kasi kahit na sobrang challenge this week, at nakita ko tinas talaga kami ng Panginoong Diyos. Pero through that, nakita din namin na may testimony na ginawa sa amin ng Panginoong Diyos. Kasi higit pa sa doble, yung ibinalik sa amin ng Panginoong Diyos, dun sa aming pagtatapat sa Kanya at pagbibigay sa Kanya. Kaya ngayong araw po na ito, gusto ni Lord, i-excel natin yung pagbabalik sa Kanya. Amen? Kung sa mundo, magaling tayong magbigay, napaka-generous natin, pagdating kay Lord, dapat tindihan pa natin ang generosity. Kasi tayong makikinabang nito. Tayo ang magbe-benefit nito at gagawa si Lord ng matindi pang testimony sa buhay mo kapag inuna natin siya sa ating pagbabalik. Amen? So ngayong oras na ito, let's pray for our tithes and offering. Father in heaven, Lord, we thank you, God. Lord, salamat kasi napakabuti mo pong Diyos. At nakikita po namin, Panginoon, na lahat ng aming mga kinakaharap at pinagdadaanan, Panginoon, patuloy mong nire-reveal kung sino kami sa iyong harapan. Kaya Lord, ngayong araw po na ito, makita mo po yung puso po namin. Masaya, magtatapat, Panginoon, at itataas po namin ang iyong pangalan sa bawat amount na ibabalik po namin ngayong oras po na ito. Lord, mag-excel kami sa giving. Kasi ayaw po namin na mag-excel lang kami sa mundo, mag-excel lang kami sa trabaho or sa pag-aral. But Lord, pati sa giving, Panginoon, makita mo po kami, nagle-level up din. Pati sa pagbabalik sa iyo, Panginoon, mas lalo po namin itinataas yung pagbibigay namin sa iyo because you deserve the best, nothing but the best, God. Kaya Lord, I pray, God, sa bawat isang faithful and cheerful giver, patuloy pong pagpalain ang bawat isa. Maranasan po ng bawat isa sa amin kung paano ka magbubukas ng mga opportunity sa aming buhay, kung paano, Panginoon, yung mga challenges ay nagiging breakthrough, Panginoon, nagiging testimony sa aming buhay, and through that, yung buhay po namin ay nagiging pagpapala rin po sa mga tao sa aming paligid at patuloy po nilang nakikita kung gaano kabuti at gaano ka-generous yung Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba. At ngayong oras po na ito, nagde-declare po ako, Father God, may mga provision, Panginoon, na mararanasan, may mga answered prayer, Panginoon, na marireceive, Panginoon, ngayong oras po na ito. And Lord, even God, yung mga, maybe may mga nag-expect ng miracle dito, Panginoon, ngayong week na ito. Lord, I pray, God, that you grant you grant the desire of this person, Panginoon, that according to your will, Lord, maranasan niya na resulta ng katapatan niya, Panginoon, sa iyo, ay Lord, mag-uuwi, God, ng isang magandang kwento na kung saan patuloy na maitataas yung pangalan mo po sa kanyang buhay. Salamat po sa lahat ng ito. We bless your name, God, and we honor you. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. We can give to God now with a cheerful heart. Ngayong oras na ito, lahat po tayo, itaas natin ang ating mga kamay. And I want you to receive this benediction which God promised in Numbers chapter 6. And every time i-declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and amen. God bless you all. God bless